Isa rin siyang alamat sa Sabang. Sa nakalipas na 25 taon ng Sabang sa Pilipinas, walang ibang nanalo ng mas maraming parangal na Cocker of the Year o nanalo ng mas maraming laban sa sport kaysa kay Patrick, Idol, Antonio. Isaalang-alang ang mga istatistikang ito. 8 Cocker of the Year awards, 5 NCA at 3 UCAP, mahigit 14 na runner-up finish para sa Cocker of the Year award, mahigit 250 big-time derbies ang nanalo kasama ang 4 na World Slasher Championship. At ang pinakamataas na porsyento ng panalong sa iSports ngayon. Walang ibang Sabang na nakakuha ng kasing dami ng kampyonato o nagwagi ng pare-pareho tulad ni Patrick Antonio sa nakalipas na 2 dekada. Tulad ng anumang iba pang esport o pagsisikap. Palaging may ilang naiinggit na mga naysayer na susubukan na tanggihan ng kredito sa tagumpay ng isang tao. Sa isa pang 8th World Slasher Cup Trophy para sa 2018. Patuloy na pinatutunayan ni Patrick Antonio na mali ang sinumang nagdududa at lalo pang pinatibay ang kanyang posisyon bilang isa sa pinakamagaling sa lahat ng panahon sa Sabang. Si Patrick Antonio ay isang kilalang sabungero at masasabi nating isa siya sa institusyon ng Sabang sa Pilipinas. Siya ay talagang isang idolo ng marami sa atin. Kahit ang mga kilalang breeder tulad ni B-Boy Enriquez ay humahanga sa kanya dahil eksperto talaga siya sa ating larangan. Si Patrick Antonio ay isang ika-6 na beses na World Slasher Cup champion. Consistent contender din siya sa Prestige Derby na iyon at laging sumasali sa iba pang malalaking derby tulad ng Candelaria, Bakbakan, NCA at marami pang iba. Bukod sa pagiging WSC champion, marami rin siyang NCA Breeder of the Year. Iyon ang dahilan kung bakit naging pambahay na pangalan si Patrick Antonio. Palagi mong naririnig ang kanyang pangalan kung saan-saan ang bawat bahagi ng bansa na iyong pinupuntahan. Kung mayroong isang chicken talk, ang kanyang pangalan ay palaging binabanggit. At sila ay nagbigay sa kanya ng isang halimbawa ng isang mabuting tao ng manok. Napaka-hands-on ni Patrick sa tuwing may laban siya dahil siya ang nagpapababa ng kanyang game foul warrior sa cockpit arena. Hindi tulad ng ibang breeders. Hindi nila ito ginagawa dahil takot silang tamaan ng gaff ng manok nila. Since 80 si Patrick Antonio ay gumagawa ng ingay sa mundo ng Sabang. We will never count how many championship nakamit na niya. Ngunit syempre, tulad ng anumang iba pang mga sports, mayroon ding oras para sa pagkatalo. Oo, nakatikim na siya ng maraming malas na sandali, ngunit hindi ito nakakaapekto sa kanyang kasikatan. Naitatag na ni Patrick Antonio ang kanyang pangalan. Kung nasa sabungan ka at maririnig mo na galing ang manok, for sure tataya ka sa manok niya. As a fan din, siguro ginagamit mo rin yung game foul product niya which is sagupaan. Cockers admiring him dahil napakagaling ni Patrick sa pagpili ng manok. Alam niya kung paano makipagtulungan sa mga manok para maging mas competitive. At syempre, bilang big-time breeder ay maganda ang lahi ng game fowl at marami siyang mapagpipilian. Pero bakit hindi kasing galing ni Patrick ang ibang big-time breeders kung iyon lang naman ang mga issue? Oo, ang mga mapagkukunan ay isang malaking kadahilanan sa pag-aanak ng manok, ngunit kailangan mo ng likas na talento upang maging matagumpay sa mahihirap na esport na ito. Naniniwala rin ang iba na hindi lahat ng manok sa kanyang manukan ay sariling lahi. Bumili lang siya sa ibang breeders tapos inaaway niya. If this is true, there's nothing wrong with that kasi even breeders doing this. Bumibili sila ng manok sa ibang breeders kung sa tingin nila mas maganda ang manok nila kaysa sa manok nila. Ang hinangaan ko din kay Patrick, kung makikita mo siya sa personal napakalma at hindi snob na tao. At kung may tumatawag sa kanya ng idol, ngingitian ka niya. Kahit na siya ay napakatanyag ay palaging nananatili ang kanyang paa sa lupa. Hindi mo mararamdaman ang anumang pagmamayabang mula sa kanya. Bukod sa pagiging magaling na cocker breeder. Siguro ang pagiging mabait niya ang naging daan para maging politiko. Nakuha niya ang puso ng mga taong nagtitiwala sa kanya. Ano ang paboritong lahi ng game fowl ni Patrick Antonio? Panoorin ang video na ito. Depende kung anong mga... lahat ng blacks pare-pareho lang eh. Pare-pareho ng galing, pare-pareho ng ganda. Nasa selection mo lang ang pagpipili mo ng manok. Siyempre, importante, mahilig ka sa talikayin, pabulik, saka sa mga dark red, wine red, sweater, gano'n, okay lang. Maganda yung
may sweater blood ka. Sweater blood. Tapos, parang at least yan, alam mo yung sweater, merong technique yan na maganda na ginagamit. So, with that, ang tawag ito, makita nyo na may advantage ka sa lahat. Siyempre, lahat yan eh. Yung unang overall na tayo, maganda, makis, balanse, no? Tapos yun, medyo pictuin ng konti, tapos parang udikater, tapos sa kawag putol ang katawan, medyo may mahapa ng konti ng katawan.